my beloved Boss Mike Cervera. Plano umano ng China na sakupin hindi lamang ang West Philippine Sea kundi ang karagatan sa loob po ng First Island Chain kung saan kabilang po ang Luzon. Ayon po sa defense analyst na si Dr. Renato De Castro, ito ang pinamumukha ngayon ng China batay po sa kanilang mga sabayang aktibidad sa teritoryo po ng Pilipinas at iba pang mga kalapit na bansa. Ang First Island Chain ay hilera ng mga isla mula ho sa Kuril Island sa Japan, pababa po sa Japanese Archipelago, Ryukyu Islands, Taiwan, Hilagang Kanluran ng Pilipinas, kabilang ang Luzon, Mindoro, pati Pindoro, ha? Grabe kayo, ha? Yari kayo doon sa mga katutubo doon. Ay naman, oo. Kayo po'y sisibatin doon. At Palawan, hanggang sa bahagi po ng Borneo. Mahalaga ang First Island Chain, paring Melo, para sa maritime security at maritime power sa rehiyon. Talagang pinapakita na o pinapamukha ko sa atin. Sasakupin namin ang karagatan, hindi lang ho sa South China Sea, pati na ho sa tinatawag nating karagatan inside the First Island Chain. Tinig po yan ni Dr. Renato De Castro, isang defense analyst, mga kapuso. Ito na ngayon mga boss. Alam nyo, itong China talaga. Hindi na ito nakikinig sa kahit kanino. Talagang ano na sila eh. Alam mo yung masyado ng ganid sa teritoryo, 'di ba? Hindi na nila tinitingnan yung delikadesa. Wala na sila pati yung UNCLOS hindi na nila sinusunod, ha? Wala nang sinusunod itong China. Ano ba dapat gawin dito? Kung patuloy na ipipilit na talagang sakupin lahat itong mga nabanggit na mga teritoryo. Abay, nakakatakot ito. Di ba? Para tayong bumalik noong mga 17th century, 18th century, 19th century na talaga namang na talagang ang ginagawa ng bawat mga bansa ay magpalawak ng teritoryo. Parang ganoon di ba? Noong araw hindi naman ganoon ang China eh. Walang say yan eh. Pero ngayon dahil nga sila ay umunlad, nagkaroon, nagpalakas ng mga sandataang lakas nila, lumakas na ng lumakas yung loob. At ngayon pati nga ang ibang mga bansa medyo na kantiin itong China. Dahil kapag ito nag-umpisa na ang paggantihan o pagbombahan ng ngayon tubig, 'di ba? Tubig lang ang pinambobomba. Pagka ito hindi mapigilan, baka mauwi nga talaga sa digmaan. Kawawa ang Pilipinas. Totoo naman yung kawawa. Ano ba mailalaban natin kung hindi tayo tutulungan ng mga kaalyado nating bansa tulad ng Amerika, Japan, 'di ba? Korea, Taiwan, yung mga malalapit sa atin. Ang nakakatakot dito, hindi talaga natin kaya ano ba ipanlalaban natin diyan yung mga barko nga natin karag-karag 'di ba? Karag-karag. Ang rito kasi, alam nyo yung pakikipagkapwa bansa na lang at pakikipagkapwa tao ang dapat natin ng ilaban na wala talaga na sila nun. Sino ba dapat natin sisihin sa mga ganitong 'di ba? Sa mga ganitong sitwasyon na nangyayari ngayon sa bansa natin? Sino dapat sisihin? Yung mga nakaraang mga pangulo na walang ginawa kundi kampihan ng China. Kaya lalong lumakas yung loob ng mga hinayupak na yan. At ngayon, hindi mo nga marinig, di ba? Hindi mo marinig na ipagtanggol nila yung bansa natin. Na para bang sila yung mga nakahimod sa mga puwet. Mga nakahimod sa puwet ng China. Ay nako, lalayo pa ba kayo? 'Di ba nga sabi nga ni yan yung idol ninyo, si Sara Duterte, na kaibigan daw natin ng China kaya wala siyang masasabi. 'Di ba? Maraming mga diyan, mga kapatid nating mga mga nagtatanggol din sa China. Di ko ba alam bakit ba nila naaatim na ipagtanggol yung mga taong nananakop sa sarili nating mga teritoryo sa pag-aari mismo ng Pilipinas. Bakit kaya may mga ganong mga klase ng tao? Hindi ko maintindihan, mga kababayan. Hindi ko maintindihan kung bakit sa kabila ng
pang-abuso, sa kabila ng panghaharas ng China, ay may mga kababayan pa rin tayo na talaga namang ipinagtatanggol pa. Ipinagtatanggol pa itong mga China. Hindi na nga natin hinihingi na ipagtanggol yung bansa natin. Kaso ang mahirap, ipinagtatanggol pa nila yung China sa ginagawa. Oh, di ba? Ilan dyan yung mga kilalang mga ayan, tulad niyan, yung istasyon ng di ba? Ng SMNI. Oh. Di ba't nabulgar nga na may plano pang mag-collab yung mga yan? Ibabalita nyo yung balita sa China na para bakit kailangan pang ganun? Sabi nila, hindi pa naman tapos yung pero may plano kayo para mag-collab. Yung mga iba dyan, na mga kaibigan natin, mga vloggers, ang ginagawa nila, ipagtanggol yung yung posisyon ng China patungkol dyan sa pinag-aagawang mga teritoryo. Nakakalungkot lang, mga kababayan. Sobrang nakakalungkot yung ganyang mga gawain ng mga kababayan natin. Ay, nako. Sana, wag naman tayo naman kasing mga Pilipino, hindi naman natin gusto ng away kasi hindi naman natin kaya na lumaban. Pero kapag sa sapilitan, talaga namang maiipit ka na, hindi naman po pwede, di ba? Hindi naman po pwedeng hindi tayo lumaban. Hayaan na lang ba natin na tayo ganun-ganunin? Nakakahiya naman sa mga bayani natin na lumaban para makamit natin yung kalayaan. Diba? Siguro naman marami pa ring mga mala Andres Bonifacio at Gregorio del Pilar sa panahon ngayon. Marami pa ring mga ganyang mga Pilipino na masyadong mahal nila yung bansa natin. Di ba nga at ito na nga yung mga may sasuggest na na yung mga tao daw, yung mga Pilipino na nagmamay-ari ng lisensyadong baril ay gawin ng reservist. Para ano man mangyari, meron tayong mga idadagdag na po pwedeng lumaban sa mga mananakop. Anyway, mga boss, kayo, ano ba ang opinion ninyo? Okay lang ba sa inyo na hayaan na lang? Tulad ng sinabi ni Duterte na hayaan na lang yung pinag-aagawan na yan. Huwag na tayong makipag-away. Hayaan na lang, ibigay na lang sa China. O kailangan nating ipagtanggol yung ating teritoryo tulad ng ginagawa ni President Bongbong Marcos. Comment nyo naman po. Muli, Mike Cervera po, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.